Matapos nga yung dalawang content ko tungkol dito sa Gilas in Asian Games, sa wakas naman sa wakas nag-release na rin ng final lineup para sa Asian Games. At kung hindi nyo pa nakikita, ito ang ating final lineup para nga sa Asian Games. Sa videong ito, pag-uusapan natin ano ba ang advantages, disadvantages, at pwedeng maging expectation para sa ating Gilas na lalahok sa Asian Games. Kaya kung handa na kayo, sisimulan ko na tong video na to. Asian Games Gilas Team Advantage. Compared sa unang lineup na nirelease ng Gilas Pilipinas, tingin ko itong lineup na to merong star power. Dahil maliban sa mga usual players tulad nila Scotty Thompson, Junmar Fajardo, Japet Aguilar at Justin Brownlee, maglalaro din ulit at magbabalik sa national team itong si Terence Romeo at itong si Calvin Abueva. Isa sa mga kakulangan ng Gilas Pilipinas na lagi kong sinasabi sa video ko, yung kakulangan sa killer instinct. Kaya yung paglaro ni Terence Romeo, napakalaking bagay para sa team na to. He will provide that spark, yung tingin kong kayang mag-take over ng isang laro. Para naman kay Calvin Abueva, he brings energy, hustle, tsaka yung pampairita sa kalaban. Yung role niya similar dun sa role ni Dennis Rodman sa Chicago Bulls. Second advantage na nakita ko lineup versatility. Sa current lineup natin ay kita ko na napakaraming pwedeng combinations ang gawin ni Team Kono at nakadepende ito sa ating mga makakalaban. Kung malalaki ang kalaban, pwedeng maglaro si Kwame, Brownlee, Junmar, Terence Romeo at Chris Newsome. Kung small ball naman, pwede mong pagsabayin si Brownlee, Kwame, Abueva, Romeo, tsaka si Thompson, and so on. Sobrang dami talagang pwedeng combinations na pwedeng gawin sa lineup na to. Asian Games Gilas Team Disadvantages. Syempre, kung merong advantages, meron din tayong mga disadvantages. At isa sa nakikita kong disadvantage ng ating team, of course, itong time preparation na naman. Imagine niyo, kahapon lang na finalize itong lineup na to. And we have 16 days before the competition. So, kailangan alamin nila yung sistema ni Team Cone. At of course, syempre, kailangan nilang magkaamuyan pa ng laro. Maliban dyan, factor din itong conditioning ng mga players. Kaya, hindi na ako magugulat kung medyo slow start tayo. Pero tiwala naman ako na in time makukuha nila yung offense ang gustong takbuhin ni Team Cone. Second disadvantage ay lack of floor general. Sa lineup na to, ang mga guards natin ay itong si Terence Romeo, Scotty Thompson, Chris Newsome at itong si RR Pugoy. Tatlo dyan score first mentality. Ang nakikita kong pwedeng maging facilitator at floor general natin ay itong si Scotty Thompson. Pero personally, ako hindi ko pa nakikita na ganun yung laro niya. Kaya hoping na mas mag-improve pa siya sa aspect na yan. Expectations. Simula 1951, 4 times nang nakakuha ng gold medal ang Pilipinas sa Asian Games. Ang huli nating gold medal, 1962 pa. Ako nga hindi pa buhay nun pero alam nyo yun, tingin ko kaya nating mag-compete sa gold medal sa lineup natin. Kahit na meron tayong disadvantage tulad ng lack of time preparation, tingin ko ang lineup natin experience enough para ma-overcome yung mga challenges na haharapin ng ating team sa Asian Games. Lowest siguro natin is at least bronze medal, and this is me being really optimistic. Nakakasawa na din kasi painggan yung wala tayong laban sa ganyan, kaya ako nagiging optimistic ako at tingin ko sa lineup natin kaya nating lumaban sa darating na Asian Games. Kayo, ano ang expectations nyo sa Gilas sa darating na Asian Games? At sa tingin nyo, sino ang magiging breakout star natin sa Asian Games? So I would love to hear your comments. Comment down below yung mga sagot nyo sa tanong ko. At maraming salamat sa pagsuporta sa video ko. Hanggang sa susunod kong content. Peace!